Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Maaga nga pong gumising si mama kaninang umaga para po magluto ng almusal at para asikasuhin si papa. Pang umaga po kasi yung duty ni papa ngayong araw. Eto nga pong request ni papa ang niluto ni mama. Eto pong ampalaya na may itlog. Hindi na nga po ginisa ni mama ito sa kamatis dahil sobrang mahal na nga daw po ngayon ng kamatis. Pero okay lang naman daw po, sabi ni papa. At nung pagkaluto nga po ni mama ay kumain nga po muna si papa bago siya maligo. Puyat na puyat nga po si papa dito, kulang na kulang nga po yung tulog niya. Lalo na hindi nga daw po siya kaagad nakatulog kagabi dahil hindi nga po siya makatulog. Pero kakayanin niya daw po dahil may duty daw po kasi siya ngayon. Sobrang namiss na nga daw po ni Papa yung ampalaya. Matagal na rin po kasi kaming hindi nagluluto ng ganito eh. Binili nga po nila mama itong ampalaya nung isang araw. At ngayon nga lang po maluluto ni mama dahil sabi ni Papa ay magbabaon nga daw po siya. At late na nga din po akong nagising dito mga kalobs. Pagkagising ko nga ay nagsuklay lang po ako ng buhok ko tapos tinignan ko nga po kung anong ulam. At pagkakita ko nga po sa ampalaya ay natuwa nga po ako dahil sa totoo lang ay namiss ko na nga din pong kumain ng ganito. Paborito ko rin po kasi yung ampalaya na may itlog. Sabi nga po nila ay mapait nga daw po yung ampalaya pero sa akin ay hindi naman po kapag naluto na sila. Eto nga pong kinakain kong ampalaya ay wala nga pong kapait-pait sa totoo lang. At dito na rin po pala kumain yung mga pinsan ko. Nung tinanong nga po nila kay mama kung anong ulam at sinabi nga po ni mama na ampalaya ay natuwa nga po sila. Paborito rin daw po kasi nila itong ampalaya. At tinawag na nga din po ni mama si Ate Joylyn pati po yung isa ko pang pinsan para dito na rin sila kumain. Hindi pa daw po kasi sila nagluluto sa kabila eh. At pagkatapos nga po namin kumain, eto nga at naghugas na nga po ako kaagad ng plato. Medyo marami nga po itong huhugasan ko pero okay lang, kayang-kaya ko naman po ito. Sa mga oras na yan ay naglalaba po kasi si mama. Mabuti na nga lang at hindi po natuloy yung schedule ng brownout namin ngayong araw. Kaya nakapaglaba na po si mama. Ako naman po yung nakatoka dito sa paghuhugas. Sabi ko naman po sa inyo kapag wala po si kuya dito sa bahay ay ako po talaga yung gumagawa nito. Pero pagdating naman po ng gabi ay si mama po talaga yung naghuhugas ng mga pinagkainan. At pagdating nga po ng tanghalian mga kalabs ay nagpaluto naman po si mama nito pong pansit canton. Habang naglalaba daw po kasi si mama ay nagutom nga daw po siya. Lalo na maaga nga daw po kasi siyang kumain. Ako naman ay kakakain ko lang naman po kanina. Pero dahil pansit canton po ito ay sasabayan ko na lang po si mama sa pagkain mamaya. Eto na nga lang po yung naisip kong lutuin para po sa tanghalian namin ni mama. Dalawa lang naman po kaming kakain ni mama dito dahil yung mga pinsan ko nga po ay kumakain na nga din po sila sa kabila. 2 piraso nga lang po itong binili kong pansit canton. At sabi ko naman po sa inyo, ganito nga po yung gustong luto namin ni mama sa pansit canton, yung may konting sabaw. At habang kumakain nga po ako ng pansit, naisip ko nga po na parang may kulang. Sabi ko nga po kay mama ay kung pwede bibili ako ng tang-orange na juice. Parang gusto ko po kasing mag-juice at masarap nga po yung kasama nitong pansit canton. At pagkatapos nga po ng mga trabaho ko dito sa bahay ay naligo na nga din po ako. Sobrang init din po kasi at pinagpapawisan nga po ako.
Habang sinusuklayan ko nga po itong buhok ko ay medyo madulas-dulas na nga din po. Hindi na rin po pala kami magluluto dahil si nanay na nga po yung magluluto ng ulam naming lahat. Eto nga pong miswa at laddi tapos ihahalo niya po sa monggo.